Madaling araw pa nga lang ay bising-busy na sila sa pag-aasikaso ng mga lulutuin para sa handa ni Baby Sai. Sa totoo nga lang, gabi pa nga lang ay nag-aasikaso na sila. Pero pinilit pa rin nilang gumising ng madaling araw para nga mas maagang matapos at mas marami silang magawa. Bali, nandito pala ako sa bahay ng biyana ng friend ko. At yung mga kasama namin dito ay yung mga kapatid ng kanyang asawa, pati na rin yung kanyang asawa. Habang tulog talaga sila, kami ng friend ko ay meron na kaming mga nagawa. Kami yung gumawa ng Shanghai, pagkatapos gumawa rin kami ng cordon bleu, pati na rin yung magiging dessert. Pagising naman nila ay sila na yung tumapos ng hindi namin natapos. Kaya na nga lang nung Shanghai, hindi namin natapos balutin, kaya sila na lang ang gumawa. Dahil meron pa nga kaming gagawin ng friend ko, iniwan muna namin sila dun sa loob dahil mas marami naman sila dun. Andun din talaga yung biyanan pati yung lola netong asawa ng friend ko. Lobas nga muna kami dito sa kanilang garahe para mapag-usapan namin ng friend ko or mapagplanuhan namin kung paanong design ba or kung paanong klaseng backdrop ba yung gagawin namin. Hindi nga namin alam kung matatapos kami dahil hindi pa kami nagsisimula ay puro tawa na yung ginagawa namin. Minsan nga naisip ko parang hindi na normal tong kinikilos namin ng friend ko. Wala pa kaming nasisimulan at wala pa kaming natatapos pero pagod na kami kakatawa. Medyo nahihirapan talaga kasi kami ng friend ko mag-isip kung paanong design yung gagawin namin dahil meron ngang isang malaking puno. Nagkamali naman ako ng sinabi, sabi ko tanggalin namin, hindi naman pala namin kaya. Sa tinagal-tagal nga namin sa kabilang side ang ending, dito kami napunta sa kabilang side. Dahil nga maraming halaman sa side na yan, pinatanggal nga muna namin sa asawa ng friend ko. Mas madali naman tanggalin yung mga halaman na yun kumpara naman sa puno na imposible naming matanggal. Nung natanggal naman na yung mga halaman pati yung ibang tambak doon, nakapagwalis na rin yung friend ko, sunod naman ginawa ay nilabas na nga yung mga gagamitin naming pang design na nabili niya lahat sa online. Simple lang naman talaga yung gagawin naming design pero pinipilit namin gawing bongga. Para lang magmukhang mayaman. Charot. Alam niyo ba mga mamis, nasa tiyan pa lang na kaibigan ko yung baby niya, marami na talaga kaming planong gagawin. Kapag dumating yung araw na magpapabinyag sila at pagkatapos celebrate nila yung first birthday. Pero lahat ng yun ay hindi naman nasunod. Puro plano lang talaga kami pero wala kaming nasusunod sa mga pinaplano namin. Eto nga sinimulan na namin magkabit ng foil curtain. Pagkatapos naman may kabit yung foil curtain, sunod naman namin ginawa ay nagbomba naman kami ng napakaraming lobo. Ito nga yung isa sa mga nakapagod kapag magdi-DIY ka lang ng design mo. Lalong-lalo na kapag gagamit ka ng napakaraming lobo. Dahil hindi nga ako tatagal sa pagbomba ng lobo gaya dati, yung kaibigan ko na nga lang yung taga-bomba, tapos ako na lang yung taga-connect ng mga lobo. Meron naman tumulong sa amin dyan kanina yung kasama namin sa loob, dahil nga natapos sila sa ginagawa nila, pero hindi ko na lang naisama sa video. Actually, ako nga din mismo, hindi ako masyado nakapag-video nung mga ganap na yan, kasi nga sobrang busy din kami at may nahabol kaming oras. Dapat kasi talaga ay 8 AM ay tapos na kami para nga makapag-asikaso pa kami ng mga sarili namin. Pero noong mga oras na yan, nasa 7:30 na ay marami pa kaming hindi natatapos na design. Buti na nga lang nagising din tong pangalan ng friend ko kaya kahit papano nakakapagpalobo siya ng mga balloons. May pagkamakulit to pero tignan nyo naman talagang todo tulong din siya sa amin sa pagpapalobo. Hindi pa talaga kami tapos makapagpalobo ng mga balloons pero sabi nga namin itatry muna namin ikabit para malaman namin kung hanggang saan na lang or gaano kadami na lang yung kulang. Meron talaga sana kaming expectation pero dahil nga hindi namin yung magagawa at naghahabol kami ng oras, doon na lang kami sa reality. Tinawag na nga din namin ulit yung asawa ng friend ko kahit busy siya doon sa loob tumulong sa pagluluto dahil hindi na namin kayang ikabit o itali yung pinakatali doon mismo sa may bubong. Dahil nga may puno na hindi naman namin matanggal-tanggal at medyo may mga tulis-tulis yung puno, pinalagyan na nga lang muna namin ng kortina at pagkatapos tsaka namin inilagay yung lobo. Pag hindi kasi namin nilagyan ng kortina yan, tas dumikit yung lobo, isa-isang magpuputukan yan. Medyo nilayo nga namin sa bubungan dahil pag nagtanghaling tapat malamang isa-isang magpuputukan niyang mga lobo. Sa mga oras nga na to, kaming lahat ay naramdaman na namin yung pagod kahit hindi pa ganun kadami yung nagagawa namin. Pero finally nga, naikabit na yung mga lobo at hindi na namin dadagdagan yan. Bali, ang ilalagay na nga lang pala namin is itong mga gold na lobo. Pero kumpara nga kanina na napakadami at malalaking lobo yung pinalobo namin, ngayon nga ay medyo mas madali na lang to. Dahil maliliit na lang naman yung kailangan namin at bukod doon, konti na lang yung kailangan namin. At gaya nga kanina, yung friend ko na lang yung taga-bomba at ako na lang ulit yung taga-connect. Hindi ko na nga na-play yung video pero ito nga't unti-unti na namin nakabit yung mga gold. Ang unang plano nga talaga sana namin ay gagawing pa-arco yan or buong palibot talaga merong lobo. Pero dahil nga naghahabol kami ng oras ay ganyan na nga lang yung ginawa namin. In fairness naman kahit papano maganda at super cute naman. Gaya nga kanina, yung friend ko na lang yung taga-tungtong sa upuan at taga-dikit ng lobo at ako naman yung taga-tingin kung maganda ba yung pagkakapwesto ng balloon or hindi.
Backdrop pa nga lang yung nagagawa namin at napakasimple lang nito pero inabot kami ng 3 hours. Kaya naman after 3 hours ito at finally natapos kami. Naikabit na nga din pala namin yung pangalan ng baby ng friend ko. Bali yung friend ko lang pala yung gumawa niya at hindi na siya nagpagawa para nga mas makamura siya. Nakapaglagay na din kami ng lamesa sa harapan lagayan ng mga sweets. Nung natapos na nga kaming maglagay ng design, umakyat na muna kami sa bahay ng friend ko at pagkatapos nagbihes. Nung mga oras na to, ako na lang mag-isa ang bumaba. Pero buti na nga lang dumating na yung kapatid ng friend ko, pati na rin yung isang friend namin. Kaya naman ito, meron pa din naman akong katulong na mag-ayos dito. Baba nga namin dito, yung una naming inasikaso itong Sintra board ni Baby Sai. Nahirapan nga kami kung paano itatayo yung stand dahil hindi namin alam. Nanood pa nga kami sa YouTube kung paano siya itayo. After ng ilang minuto, ito nga't naitayo na namin ng maayos yung magiging stand. At pagkatapos, ito nga't unti-unti namin tinatanggal yung cling wrap sa may picture ni Baby Sai. Sa mga magtatanong ay pinagawa lang to ng friend ko online. Pero yung picture dyan ni Baby Sai, kung napanood nyo yung photoshoot ay dun yan galing. Hindi na bumaba yung friend ko kasi kailangan niya na mag-asikaso pati kailangan niyang asikasuhin si Baby Sai. Kasi dapat 10:30 ay nasa simbahan na sila dahil 11 magsisimula na yung misa. Nagmamadali na nga din kami dito kasi kailangan din namin sumunod doon kasi kami din yung mga ninang ni Baby Sai. After 20 years nga, finally ay naitayo na namin ng maayos yung Sintra board. Bali, sunod ko namang inayos ito namang magiging sweet table ni Baby Sai. Bali, dito ilalagay yung mga sweets, itong souvenir na pulburon, pati na rin yung magiging cake ni Baby Sai. Hindi naman marami yung ninong at ninang ni Baby Sai, pero 24 jars pa din yung ginawa namin. Yung sobra, bahala na nga lang kung sino yung may gusto. Bali, nailagay na nga din namin yung mga ibang sweets dito sa table. Hindi ko na nga lang nabidyohan kasi talagang gahol na kami sa oras. Sabi ko nga, bago kami umakyat sa may simbahan, lagyan muna namin ng cling wrap itong mga sweets kasi baka mamaya madumihan o di naman kaya ay langawin. Sa mga oras na to ay sobrang bas natataranta na kami kasi dumating na si Madam at sinusundo na kami. Charot. Pagkatapos nga ng ilang oras, finally ay natapos na kami. Dito namin nilagay yung Sintra board ni Baby Sai sa gilid ng table at pagkatapos na ilagay ko na nga rin yung mga ibang sweets. Bali yung mga sweets ako lang yung gumawa niyan. Ang binili lang namin dyan yung nips. Dahil may natira kaming pulburon nung gumawa kami ng souvenir ay nilagay na lang din namin sa packaging. Yung cake naman ay ako lang din yung gumawa niyan mga mamis. Bali ayun na lang din yung pinakaregalo ko kay Baby Sai. At yung cake na yun mga mamis ay ginawa ko din nung mismong araw na yan. Bali sa mga foods naman ay dito naman sa kabilang table, tapat lang ng sweet section table. Meron na nga ditong rice, tapos sa mga ulam naman may Shanghai, may chicken curry, meron din silang menudo, meron din silang igado. Meron pang iba dyan mga mamis, hindi ko na lang naabutan kasi humabol ako dito sa simbahan. Pagdating ko nga dito sa simbahan ay nasa kalahati na ng misa. Pero buti nga nakaabot pa ako sa pagsindi ng kandila. Malapit lang naman yung simbahan doon sa kanilang bahay kaya naglakad lang ako. Ito nga tulog na tulog pa yung aking inaanak na si Baby Sai. Bago nga tuluyang matapos ang misa ay nagkaroon muna ng picture-picture kasama si father pati na rin yung mga ninong-ninang. Ito nga si Baby Sai ipinipilit gisingin kasi nga para gising siya sa picture-picture. Kung napapansin nyo nga mga mamis, napaka-cute ng dress ni Baby Sai. Yan pala yung damit ni Athena nung bininyagan siya. Pinahiram ko na nga lang muna kay Baby Sai kasi nakita namin na maganda at bagay na bagay sa kanya. Natuwa nga kami kasi saktong-sakto kay Baby Sai yung damit ni Athena. Eto nga't nagising na si Baby Sai, kita nyo naman, talagang kahit bagong gising siya talagang todo ngiti siya. Ayun nga, nakapag-picture na isa-isa sa mga ninong-ninang, ako lang pala ang hindi. Kasi nga busy-busy ako sa pagbibideo, pero ito naman yung mga lahat na ninong at ninang, nakisuyo ako dyan na baka pwedeng videohan kami. Kaya shoutout nga kay ate na nag-video sa amin, thank you po! Pagkatapos nga mag-picture-picture ito nga't lumabas na kami ng simbahan at nakikita nyo naman napakatirik ang araw. Nakakatawa si Baby Sai mga mamis kasi kahit napakagulo namin ay nakikipagsabayan siya sa pagtawa. Napaka-mabungis-ngis talaga nitong bata na to mga mamis, madali nyo siyang mapapatawa at madali siyang sasama sa inyo. Kaya sabi nga nila ay madali itong makikidnap. Pagkatapos nga ng binyag ay dumiretso na nga agad kami dito sa venue kanina kung saan kami nag-aayos. Medyo konti pa nga lang yung bisita kasi nga yung iba ay umuwi at nagbihis muna dahil sobrang init talaga. Habang wala pa nga yung mga bisita, ito at pinicturean namin si Baby Sai sa kanyang backdrop. At sa mga oras na yan, medyo naguguluhan siya kung ano ba ang nangyayari. Pero nakakatuwa kasi super cute talaga ni Baby Sai. At sana nga pag napanood niya to, paglaki niya ay hindi niya makalimutan yung napakaganda niyang ninang na si Panay. Charot. Sinama ko na nga din pala yung mga ilang pictures dito na maayos para naman pag napanood nila ay meron silang makikita mga pictures.